Congressman JJ Suarez bulabog na. Dambuhalang kawatan pala sa 2nd District ng Quezon. Southern Luzon Multi-Speciality Medical Center na itatayo sana sa Lucena. Hinarang ni JJ Suarez dahil imbis na suportahan ang proyektong ito ay mas inuna pa niya ang pamumulitika dahil sa kanyang pansariling interes. JJ Suarez, pistado na. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Bistado na nga ang pagiging kawatan ni JJ Suarez. Naudyok nga ang planong hospital ng dating kongresista sa 4th District na si Dr. Helen Tan. Ito ang isa sa magandang proyekto sana na ipapatayo ni Dr. Helen Tan dahil sa lumulubang bilang ng pasyente sa nasabing lungsod. Ngunit hinarang ito ni JJ Suarez dahil sa kagustuhan nitong siya ang dapat kikita ng malaking pera galing sa proyekto. Kaya naman ang magandang hospital na ito ni Dr. Helen Tan ay hindi pa rin tapos hanggang ngayon sa kamay ni JJ Suarez. Narito ang video mga kababayan. Ipe-play ko na. Para Center na itatayo sana sa Lucena. Hinarang ni JJ ulitin. Southern Luzon Multi-Specialty Medical Center na itatayo sana sa Lucena. Hinarang ni JJ Suarez. Mayroon na sana ngayong karagdagang ospital na magsisilbing katuwang ng Quezon Medical Center o QMC sa Lucena para sa lumulubong bilang ng pasyente. Pero, naunsya mito. Sa halip kasi na suportahan ng proyekto, mas pinairal ni JJ Suarez ang pansariling interes at pamumulitika kaya hindi na itayo ang Southern Luzon Multi-Specialty Medical Center sa Lucena City. Ang nasabing ospital ay proyekto ni Dr. Helen Tan noong siya'y kongresista pa sa 4th District. Layunin ng ospital na magbigay ng specialty medical services tulad ng NKTI, Heart Center at Lung Center, mga serbisyong kailangan pang dayuhin sa Metro Manila. Sa pamamagitan ng nasabing ospital, hindi na pabiyahe pa ng malayo ang mga taga-Quezon para sa kinakailangang gamutan. Sa pakikipagpulong ni Dr. Helen Tan, pumayag si Mayor Dondon Alcala na itayo ang Southern Luzon Multi-Specialty Medical Center sa Lucena City. Yan magtatayo sana ng malaking ospital. Parang regional hospital yun, na specialty hospital. Nandyan ang lahat ng pangangailangan. Nandyan ang lahat ng mga ekwipo. Pero nakumbinsi na ni Congressman Helen Tan na gobernador ngayon, si Dondon Alcala na mayor ng Lucena City, na itayo sa Lucena City yung Southern Luzon Specialty Hospital. Ano nangyari? Hinarangan ni JJ Suarez na napakakurap. Anyway, pare-pare naman sa kurap lahat Kasi gusto nila ni Helen Tan dyan sa Lucena para kumita din sila. Ang ginawa ni JJ, gusto niya rin, ay hindi pwede yan kasi kailangan niya na siya ang gustong magkumita. Kaya ang nangyari po dyan ay gumawa siya ng paraan na magsagawa ng panibago ng Lucena General Hospital. Grabe ito mga tao talaga ito. Ngunit, hinarangan ito ni JJ Suarez. Dahilan niya, hindi raw jurisdiction ni Dr. Helen Tan ng Lucena City upang magpagawa ng anumang proyekto sa 2nd District. Sa tulong ni Kong Mark Enverga ng 1st District, na ilipat sa Tayabas City ang pagtatayo. Kumbaga, ang ginawa na lang nila, ililipat na lang daw sa Tayabas. Kasi katabi lang ang Tayabas City ng Lucena City. Pero mas malaki ang Lucena, mas maliit ang Tayabas City. Tingnan mo. Ng ospital dahil nasa sentro din ito ng Quezon. Taong 2022, na isabatas ang Republic Act number 11702 na naglalayong ipatayo ang Southern Luzon Multi-Specialty Medical Center sa Tayabas City na ngayon ay patuloy na ginagawang konstruksyon. Ipinagdamot ni JJ Suarez sa mga Lucinahin at sa lahat ng Quezonian ang mas madali sanang access ng serbisyong medikal. Halos ilang dekada sila sa politika, pero hindi nila naisip magpatayo ng karagdagang ospital upang mabawasan ang bilang ng pasyente sa QMC. Okay, tama ang Quezon Medical Center, no? Punong-puno yung mga pasyente. Ngayon, nagbabalak ngayon, sana ang Southern Luzon Medical Center ay yun ang magpupuno, magdadagdag. Kaya hinarangan ni JJ Suarez yan. Sa halip na suportahan ng proyekto,
Nagbida-bida si JJ Suarez sa madla. Tinapatan ng specialty hospital ni Dr. Helen Tan at bigla na lamang naisipang magpatayo ng Lucena City General Hospital. Ayan ang nakatiwangwang na Lucena City General Hospital. Ayan lang, building lang yan, hindi pa tapos. Yan ang gawa ni Gigi Suarez. Yan po ang nagpa-impeach, isa sa nagpa-impeach kay Sara Duterte. So sino ngayon ang mas corrupt? Kay Sara o si Gigi Suarez? Nang hindi dumaan sa tamang proseso. Walang legal na basihan sapagkat panukala pa lamang at hindi tuluyang naisabatas ang Lucena City General Hospital na DOH sana ang nakatakdang mamahala sa operasyon nito. Labag sa batas dahil bawal ang land conversion sa mga Pero mo, itatayo niya sa lugar na palayan. Ang palayan ngayon nababawasan. Ang alam ko pa, narinig ko, hindi ko alam, Gigi Suarez, pakisabi mo, lupa mo ata yan Para maging improve ang lupa mo, nag-donate ka ng lupa mo dyan para dyan itatayo yung Lucena City General Hospital. Napakalumang tik-tik na yan. Ginagaya mo lang mga style ng mga bilyar sa sunod, abangan nyo, may ilalabas ako na expose labang kay Bilyar, kay Camille Bilyar. lupaing fully irrigated o agricultural land at walang maayos na plano dahil hindi dumaan sa Hospital Development Plan ang ipinatayong Lucena General Hospital ni JJ Suarez. Ang resulta, nasayang ang pera ng taong bayan, nakatiwangwang at pinagkakitaan Yan ang General Hospital mo. lamang ang proyektong nakatayo ngayon sa Mayaw pa. Wala ka talagang kwenta. Wala. General Hospital, hindi pa tapos. Anong klase? Kung matapos, kagaya kay Manix Dalipi, 4 na super clinic. Ano nakalagay? Walang doktor. Walang barangay health workers. Walang nurses. Panay ang tambak ng mga ginagawang budiga. Ang 4 na super clinic. Hoy, Manix Dalipi, huwag nyo na iboto mga taga-Sambuanga. No ay pag-asa, no ay esperanza kay Manix Dalipi. Tanggapin nyo yung pera na mucho dinero si Manix Dalipi. Kaya lang kumanta kayo pag tumanggap kayo ng pera sa kanila, it's another Manix Monday. Tapos kanta kayo, kawatan, kawatan, ingatan ang inyong kawatan, kawatan, ito pa si JJ Suarez, kawatan, kawatan, kasama ang asawa na si Ann Suarez, kawatan, kawatan, 2 kongreso nila sa Congress, kawatan, kawatan, ang isa si JJ Suarez, kawatan, kawatan, ang isa si Ann Villarreal Suarez, Aluna party list. Nako, dala-dalawa pang party list, dala-dalawang pundo. Iba na talaga malapit ka kay Tambi, kay Tambaluslos. O, pakinggan. Para sa Lucena, ang palpak na proyekto rin ni JJ Suarez ang dahilan kung bakit maliit lamang ang pundong ibinigay sa Southern Luzon Multi-Specialty Medical Center na itinatayo ngayon sa Tayabas. Mas piniling pagtuunan ng pondo ang palpak na proyekto na noong 2024 pa ipinangako ni JJ Suarez na mapakikinabangan. So, paano kayo magpa-hospital dyan ng mga taga Quezon Province sa 2nd District? Tingnan mo. Ay, nako. Sabi ni Philip Segalia, at least natapos nata sa inyo. Masikip nga lang ang sa Baguio General Hospital and Medical Center. Masikip nga lang. Pero at least meron. Dito wala. Rapid 12 alias Polandit. O nga, katay na si Suarez ito. Talaga kakatay. Humihingi ako ng tulong sa mga naging kliyente ko dyan sa Quezon. Huwag niyong iboto si Suarez. Please lang. Yung mga naging kliyente ko na may-ari ng bus company dyan. Please lang mga tauhan nyo, bigyan ng instruction, mga konduktor nyo, mga driver, bigyan nyo ng instruction na huwag iboto si JJ Suarez. Maubos lang talaga ang pera nyo dyan. Subalit 2025 na nananatiling nakatiwangwang.
para sa mamamayan. Patuloy ang panawagan ng taong bayan sa DOH na palakihin ang pondo para sa Southern Luzon Multi-Specialty Medical Center upang lalong mapabilis ang konstruksyon at papakinabangan na ito ng publiko. Maraming iniwang marka ng kapalpakan si JJ Suarez. Ayaw na masasapawan sa hospital project. Kaya Si Vice Suarez, ano ba yan? ang ending, walang kwenta. Talo ang mamamayan, tao ang naghihirap, bao ang nabubuwisyo sa mga kapalpakan ni JJ Suarez. Paano yan? Paano, Mr. Suarez? Ito, isa pa. Dambuhan ang pagnanakaw ni Gigi Suarez. Alam niyo ba na mayroong pinagawang sentrong pamilihan si Kong David JJ Suarez at Alona Party List na imbes na maging bagsakan ng gulay ay naging sentruhan ng distribusyon ng kanilang ipinamimigay. Ang kwento dito, nagpatayo si Proceso Alcala nung siya ang congressman ng malaking mga building na kung saan ibabagsak yung mga gulay ng probinsya para dyan mamimili. Ang ginagawa niya, nakipagkompetensya siya, paggawa rin siya sa Sariaya, Quezon, na ganoon din. Ang problema, sino napunta? Napuntahan ba ng manggugulay? Wala. Ang napupunta, ito po yung binigyan niya ng ayuda ng AX at AKAP. Yun ang pumunta para kumuha ng ayuda AX. O yan. Ayuda? Ito ang Quezon Trading Post sa Barangay Sampaloc 2, Sariaya, Quezon. Ipinatayo at ginastosan ng milyon-milyong piso mula sa pondo at buwis ng mamamayan. Pero hindi napakinabangan at hindi pinangkilik ng mga tao dahil sa mali at hindi estratehikong lokasyon para sa mga tindero at mamimili. Sa halip, pinagkakitaan ng konstruksyon. Ang resulta, ginawa na lamang venue para sa bigayan ng ayuda. Bakit nga ba ito ipinatayo ni Kong David JJ Suarez at Alona Party List? Dalawang kongresista na may magkahiwalay na pondo galing sa gobyerno. Pero laging pinag-iisa ang proyekto. Ang dahilan ay dahil sa politika. Gustong tupatan ang kasalukuyang ngayong sentrong pamilihan na matatagpuan sa Barangay Sampaloc 2, Sariaya, na proyekto ng nooy kongresista ng 2nd District, Congressman Procy Alcala, na kanyang katunggali sa halalan. Sa ngayon, nananatiling matatag at sentro ng merkado sa Sariaya ang sentrong pamilihan na ipinagawa ni Kong Procy Alcala. Samantala, ang sentrong pamilihan naman na ipinatayo ni Kong David JJ Suarez at Alona Party List ay nananatiling nakatiwangwang at ginawa na lamang venue para sa distribution ng kanilang ayuda sa Sariaya. So ano ngayon yan? Ha? Southern Mr. Gigi Suarez? Ano ngayon ang gagawin natin, Mr. Gigi Suarez? Inubos mo na yung pera. Alam ko, 300 million ang nakuha nyo sa impeachment. Asawa mo, si Alona Party List, Ann Suarez, Villarreal Suarez, ay kumuha ng 150 million para sa pagpirma ng impeachment kay Sara. Ikaw, Gigi Suarez, kumuha ka ng 150 million. So, paano na ngayon yan? Mga kaibigan ko, mga kababayan ko, lalo pa sa ibang mga probinsya, alam ko, sa Cagayan de Oro, si Lord Swan, Congressman Attorney Lord Swan, umamin siya ang unang pumiyok. Sinabi niya, humingi siya ng patawad daw sa kanyang mga constituent na kung hindi niya matatanggapin, kung hindi niya pipirma sa impeachment, mawawalan ng ayuda ang kanyang mga constituents. Kaya nga, bagsak siya ngayon dyan. Ngayon, isa na naman yung congresswoman dyan sa Caloocan, si Mitch Kahayon, ganon din, isa rin sa pinakaunang umamin na tumanggap at humingi ng patawad sa kanyang mga constituents sa pagpirma sa impeachment laban kay Sara kasi kung hindi siya pipirma, wala siya makukuha. So yung mga ebidensya po yan, mga bayan ko, yan po ay sigurado na kung lahat ng pumirma doon, 240 na congressman ay tumanggap ng pera. So ano ngayon? So kasama si Jerby Luistro, nakita pa na
kita pa sa nasa Twitter na lumabas, siya mismo namimigay ng pera. Ano ba yan? Tinatawagan kong kumilik. Ito po ang mga ginagawa ng mga congressman natin. Kunwari lang yan na DSWD namigay, pero kanila din kinokontrol ang DSWD. Kaya maawa naman kayo. Nako. Okay, sa susunod, mamaya may konti, mag-live ako ulit. Ang aking magiging topic nun, ang kalahating trilyon na ang utang, ang hahanapin, hindi na produce yung pundo ng kalahating trilyon para sa budget natin. Ganun kagaling o kasama si Bongbong Marcos magpatakbo. Yan natin. Alam mo, nakikita ko magkukulaps ang pamahalaan natin sa ngayong taon o sunod na taon. Hanggang dyan na muna tayo. Magandang hapon po. Romualdez Tambi, Nardo Baquian, Fino Takad, Regine Ford, Arjim Secret TV, Rogelio Kaka Tapado, Marquez, tapos Vanessa Perpose, tapos si Mark Senjerzy, tapos si Roughly Tulfo alias Polandit, isa pa ito. Si Philip Sagalla dyan sa Baguio. Si Ann, Dr. Toto, magkasama pa kayo na ito rin sa party list. Ano na lang, kung wala pa kayo party list, pakiboto nyo lang si Ang Bunyog. Francisca O, huwag iboto ang mga corrupt, mga voters sa Lucena, be wise kayo. Mag-reveal din ng mga voters dyan, huwag na kayo bumoto sa mga ganon. Jim Secretary TV, Katoto Tirador, hindi po ba kayo matuloy? Hindi po ako tutuloy sa senatorial race. Mamaya, sa sunod palabas ako kung sinong i-endorse ko na ibutuhin ninyo. Armo Bautista, si Mr. Romel Stambi, tapos si Pres Perez, Mian Ni, Rogelio Kakatapado, Valerie Serna. Magandang gabi po sa lahat. Abakan niyo po yung aking kasunod na expose. Ang yung budget na wala na, kalahating trilyon na po ang problema ni Bongbong Marcos ngayon kung saan siya kukuha para matupad ang proyekto niya.